We are only 9. 3, 6, 7. 7. Okay, forward. Okay. Diretso. Diretso mo yung gulong. Sige pa. Hindi pa diretso yung gulong. Up, stop, forward. Okay. Sige. Sige pa. Stop. Down. Yon, suabe. Reverse. Atras. Yon, fast learner ang tropa natin. Alright, that's it. Monday to Sunday na naman, J-Burn. Gusto kayo guys? Oo, okay lang, syempre. Ganun pa rin. Work. Aral. Workout. So ayun. Live update, na-extend tayo guys. Pero 1 week lang naman, so okay lang. But next week uwi na tayo eh. Pero okay lang, it is what it is. Nagkaroon lang ng emergency yung kasama ko dito ako, kaya kailangan niya munang umuwi, kaya napa-extend ako ng 1 week. So hintayin lang natin makabalik siya, then uwiin tayo guys. Kalayaan. So ayun, let's get back to it. Ano bang topic natin for this week? Ang topic natin for this week ay responsibility. So, ano ba yung responsibility? Responsibilidad, magiging responsable, take charge, di ba? Sagot mo yan, kumbaga sagot kita dyan, I got you mindset. So, ayun yung mga dapat mong gawin. So, ayun yung pagiging responsable, ayun yung mga responsibilidad. Medyo nakakalito yan pag sinabi nyo ng mabilis, responsibilidad. So ano bang mga responsibilidad mo? Siyempre, responsibilidad mo yung buhay mo. Responsibilidad mo yung sarili mo. Responsibilidad mo yung health mo. Responsibilidad mo yung fitness mo. Responsibilidad mo yung career mo. Responsibilidad mo yung school mo kung nag-aaral ka pa. Responsibilidad mo yung relationship mo with God, yung mission mo para kay God, yung binigay na mission sa iyo ni God. Yan, responsibilidad mo yan. Responsibilidad mo yung finance mo. Yan talaga. Ganda yan. Responsibilidad mo yung bagay na yan. Walang magbibigay ng pera sa iyo kundi ikaw lang na pinagtrabahuhan mo o diniskarte mo. So, ano pa? Responsibilidad mo yung business mo, di ba? Baga, ikaw yan, business mo yan, hindi yan responsibilidad ng iba. Ikaw ang may responsibility dyan. Responsibilidad mo yung mga tao mo, kung may crew ka, responsibilidad mo yan. Relationship mo, responsibilidad mo yung relasyon mo. Meron man, responsibilidad mo yung relasyon mo sa asawa mo, sa jowa mo, o sa
girlfriend mo, sa mga ka-connection mo, sa mga kaibigan mo, responsibilidad mo yan kung paano yan. So, yun. Simulan natin sa life, sa health and fitness. So, responsibilidad mo yung sarili mo. Baga, responsibilidad mong maabot yung full potential mo. Kasi walang ibang gagawa niyan kundi ikaw, pare. Walang iba kundi ikaw. Sino pa ba? Sino ba bang gagawa niya kundi ikaw? Sino bang aabot ng pangarap mo? Siyempre ikaw, responsibilidad mo yung sarili mo. Magasagot mo yung sarili mo. Sa health mo naman, responsibilidad mong alagaan yung sarili mo. Kainin mo yung mga healthy foods. Hindi maiwasang hindi kumain ng hindi healthy. Kumbaga, moderation lang sa unhealthy foods. Ikaw naman ang nagko-control ng pagpasok ng pagkain sa bibig mo eh. So, responsibilidad mo yan. Mga pinagkakain mo. Ikaw nakakaalam niyan. Kumbaga kung bullshit yung nangyari sa health mo, ibig sabihin, bullshit yung mga pinagkakain mo. Hindi ka naging responsable. Hindi mo alam yung responsibilidad mo sa health mo. Kaya, bago pa umabot sa ganun, maging responsable na tayo sa health natin. Pati sa fitness. Kumbaga, mag-exercise ka. Responsibilidad mo yun sa sarili mo. Hindi yung lagi ka na lang nakahiga, lagi ka na lang nakaupo, mas pinipili mo pang walang gawin. Kaya papawis ka din. Wala namang ibang mag-workout ng sarili mo kundi ikaw eh. Wala namang magbubuhat ng sarili mo para sa'yo. Wala magbubuhat ng barbell, wala magbubuhat ng dumbbell para sa'yo. Pwede ba yun? Bubuhat sila ng dumbbell tapos ikaw yung papayat. So, wala namang gano'n. Hindi ano yung cartoons yun, di ba? Kumbaga, imagination lang yun, yung mga ganong klaseng bagay. So, dito tayo sa realidad. Para maging fit ka, pagtatrabahuhan mo. Gym ka, ayusin mo yung sarili mo, bubuhat ka, para kahit pa paano maging fit ka, hindi ka yung tabatchoy. So, mahirap kasi pag medyo may kabigatan guys, lalo na pag nagtatrabaho, di ba? Hihingaling ka agad. O lagi kang tatama din kasi yung taba mo eh. Na-experience ko na rin yun guys. Kasi dati tumaba rin talaga ako guys. 85 yata ako nun. Taba ako nun. Lagi akong tinatamad. Lagi hinihingal ako. Bilis kong hingalin. Gusto ko lagi ako nakahiga. Tapos lagi pa ako nagbibisyo. Nagsisigarilyo ako palagi. Nagbe-vape ako. Yung mga kinakain ko. Wala akong control. Nakain ako ng kanin. Sobrang dami talaga. Yung maliit na rice cooker, kainin ko talaga yan. Sambo, magugulat na lang ako, naubos ko pala yun. Mga 2 takal, 1 takal ng kanin, tapos ulam. Naubos ko yun. Ang taba ako ng time na yun guys. Kumbaga, ayoko nang bumalik sa ganon. Alam ko yung pakiramdam na ang taba mo. Lagi kang tinatamad kasi ang bigat mo. Tapos, wala. Hindi maangas yung itsura mo kasi tabatchoy ka eh. Hindi kasi bagay sa akin mataba guys. Kumbaga okay na ako sa ganitong katawan ko. Kumbaga hanggat maaari mini-maintain ko to. Responsibilidad ko yung sarili ko kasi hindi nyo naman ako mapapapayat eh. Ako magpapapayat sa sarili ko. Ako magbubuhat para sa sarili ko. Kaya ikaw din. Kumbaga nanonood ka. Kung medyo taba-tabatchoy ka dyan, responsibilidad mo yung sarili mo. Mag-workout ka. Tapos, hindi mo kontrol yung pagkain mo. Kontrolin mo yung pagkain mo. Responsibilidad mo yung mga pumapasok sa bunganga mo, sa bibig mo. Responsibilidad mo yan. Huwag kang lamon ng lamon. Kumbaga, maging aware ka din sa sarili mo. Dahan-dahan lang sa pagkain, guys. Diyan lang naman yung pagkain. Matitikman mo naman lahat eh. Alalay lang. Huwag sobrang matakaw. So, ayun, responsibilidad mo sa pamilya mo, sa family mo, kung may asawa ka na, kung may anak ka na. Responsibilidad mo yan. Kumbaga, responsibilidad mo bigyan ng magandang buhay yung pamilya mo, yung anak mo, yung asawa mo, kasi umaasa sa'yo yan eh. Kailangan bigyan mo sila ng magandang buhay. Kasi sino pa bang magbibigay ng magandang buhay sa kanila? Di ba? Sino pa ba? Si, kumpare. Patay ka dyan. Pag si kumpare ang nagbigay ng magandang buhay sa kay anak mo at kay Esme mo, ay, delikado na yan. So, right ba yan? Maging responsable ka tatay, partner, sa asawa mo hanggat maaari. Kasi yun yung dapat, maging responsable kang tatay.
So sa experience ko naman, responsable yung tatay ko, nag-provide naman yung tatay ko sa amin. Kaya saludo ako sa kanya. Yun yung role model ko sa pagiging tatay kasi hindi naman niya kami pinabayaan eh. Mga pinag-aral niya naman kami, pinakain niya naman kami ng masasarap, pina-experience naman namin sa amin yung mga magagandang bagay. Hindi naman niya kami talagang sinagad sa hirap, di naman niya kami naghirap ba. Hindi kami naging mahirap na lumaki. So, saludo ako sa airpot ko kasi binigyan niya kami ng magandang buhay. Saludo rin sa mga tatay dyan na binibigyan ng ng magandang buhay yung pamilya nila. Mga responsableng tatay. Saludo ako sa inyo guys. Tama yan. Ganyan lang dapat tayo. Alam natin yung responsibilidad natin sa pamilya natin. Mag-provide, mag-protect. Bigyan sila ng magandang buhay. So, ganun din kung wala ka namang asawa o anak, responsibilidad mo yung pamilya mo na kung saan ka nang galing. Responsibilidad mo yung magulang mo, responsibilidad mo yung mga kapatid mo, maasahan ka nilang anak, maasahan kang kuya sa kapatid mo, asahan kang tito, pamangkin mo. So, yun. Responsableng tao para sa pamilya mo. Pero hindi mo naman pwedeng saluhin lahat. Kumbaga, kawawa ka naman yan pag masyado mo namang sinalo lahat. Kumbaga, yung in moderation lang, hindi yung pwedeng lahat na lang sa'yo. So, alam mo rin dapat yung limits mo. Ganun din sa asawa mo, kung sa kabila nung paggawa mo ng responsibilidad nyo para sa pamilya nyo, tapos di niya gagawin yung responsibility niya para sa'yo. So, para saan pa yun? Diba? So, kung hindi na kayang pag-usapan, hindi na kayang ayusin, hindi niya talaga kayang gawin yun, so umalis ka na. Kumbaga siguro kaya mong gawin yun sa ibang, hindi mo kayang gawin yung responsibilidad mo para sa akin. So baka magagawin mo yun para sa iba. Magagawa mo yung responsibilidad ng asawa sa ibang tao. So doon ka na lang, huwag ka na sa akin. So or kung sino man, kung ikaw man, kung ganun man yung experience mo, kung ganun yung ginagawa, hindi mo magawa yung responsibilidad sa'yo, samantalang ginagawa mo na yung responsibilidad mo. So, hindi na kayang pag-usapan. So, wag na. Bounce na yan. Baga, doon siya sa iba. Yung hindi niya kayang gawin yung responsibilidad sa akin, baka sa iba, kaya niyang gawin yun. Responsibilidad niya sa ibang tao niya kayang gawin. Ganun din. Kapag sa pamilya mo naman, kung wala ka asawa at anak, yun. Limits lang. Limits lang. Yung pag-take ng responsibility. Kasi kaya naman din nila yan. Hindi naman pwedeng lahat iaasa na sa'yo. Baka malumpo na yung mga yan. Baka sa'yo na lang umasa sa habang buhay yan. So wag ganon. Kawawa ka rin kasi pag masyado mo namang hinardcore yung pagiging diba? Ikaw na yung kawawa eh. Hindi mo na maalagaan yung sarili mo. Tapos ikaw, inaalagaan mo sila ng inaalagaan. So mas maganda kung alagaan mo din yung sarili mo, responsibilidad mo yung sarili mo, para mas madali mo maalagaan yung iba. Tsaka ka mag-take ng responsibility sa iba pag kayang-kaya mo na yung responsibilidad mo sa sarili mo. So in my experience, sa experience ko, maaga ako nagka-responsibilidad, maaga ako nagka-anak guys, at ayokong gayahin yun. Hanggat maaari, huwag niyong gayahin yun. 18 years old pa lang ako, nagka-anak na agad ako. So, wag masyadong maaga yung guys. Maaga ako nagkaroon ng anak, maaga ako nagkaroon ng responsibilidad. Habang nag-aaral pa ako, pinagsabay-sabay ko. Nalasot ko naman, natagos ko naman, pero guys, sobrang hirap nun. Hanggat maaari, ayusin mo muna yung sarili mo bago ang mag-anak-anak dyan. Alamin mo yung consequences ng mga ginagawa mo kapag ka masyado mong, syempre, paano ka ba nagkakaanak? Di ba? Masyado kang nasarapan dyan sa jowa mo, di ba? Patay ka, responsibilidad. Makakabuntis ka din. So, maging responsable sa sarili mo. So, huwag mong buntisin yung jowa mo kung ayaw mo magkaanak ng maagang responsibilidad. So sa akin, ako naman, natagos ko at thankful ako sa anak ko. May anak ako, napakagandang bata, napakatalino, napaka-sweet ng baby ko. So, kundi din naman dahil sa nagkaanak ako di rin ako magsisikap sa buhay. So, isa rin yun sa naging
fuel ko para lalong i-push yung buhay ko, lalo kong galingan sa buhay na yun sa anak ko. Sa pamilya mo naman, ayun, basta wag mo lang kunin lahat ng responsibilidad kasi kawawa ka dyan, bata-bata mo pa. Kunyari, bata ka pa, tapos lahat na lang sa pamilya mo inaasa na sa'yo, tapos bata ka pa. Kawawa ka naman, kumbaga, pag matanda na yung trabaho mo, kumbaga matandang bata ka na. Di ba? Matandang bata ka na kasi mga responsibilidad ng matatanda. Inaako mo, kawawa ka dyan, boy. Kumbaga, kawawa ka din sa sarili mo. Kumbaga, bigyan mo din sila ng time para maging responsable sa sarili nila. Huwag mo silang saluhin ng saluhin. Hayaan mo rin silang matuto sa sarili nila kasi kawawa sila. Kapatid mo, yan. Huwag masyadong babyhin yung kapatid mo. Kumbaga, bigyan mo rin siya ng time para mag-grow. Bigyan mo siyang, maging responsable ka rin sa sarili mo. Kumbaga, sarili mo yan eh. Bigyan mo siya ng tip na, sarili mo yan, sagot mo yung sarili mo. Pero, maaasahan mo ako. Pero huwag mong iasa sa akin yung buong buhay mo. Kasi may sarili ka ding buhay. Kumbaga, huwag kang ganyan. May sarili kang buhay. Maging responsable ka sa buhay mo. Maging responsable ka sa health mo. Maging responsable ka sa sarili mo. Ayan, sa kapatid niya, sa kapamilya mo yan. Sabihin mo yan, hanggat maaari yun na lang. Yun yung gawin natin sa kapatid natin, sa pamilya natin, ipaliwanag natin na yun. Na unahin ko muna yung sarili ko, responsibilidad ko yung sarili ko. Ikaw man, ako, ikaw, nanonood. Unahin mo yung sarili mo, responsibilidad mo yung sarili mo, bago iba. Mas madaling mag-alaga ng iba pag naalagaan mo na yung sarili mo. Totoo yan. Kala ko dati, naririnig ko lang yan, pero totoo. Totoo yun guys. Yun. Sa career naman, wait lang muna sa career. Kay God. Yan, kay God naman tayo. Responsibilidad natin kay God, syempre, i-fulfill yung purpose natin dito sa mundo. Yung mission natin sa Kanya na maabot yung full potential natin ng kasama si GOD. Thank you God kasi binuhay mo ako. Thank you God kasi binigyan mo ako ng magandang mindset, maayos na katawan. Magiging mabuting tao ako dito sa mundo. Responsibilidad kong maging mabuting tao sa mundo at kilalanin si GOD na gumagabay sa atin lahat. So, hanggat maaari ganun talaga dapat. Kaya si GOD, binigyan niya tayo ng mission yung buhay natin, mission na maging maayos na tao. At ang pagiging maayos na tao ay ang pagiging responsable, marunong tumanggap ng responsibilidad. Yan ang isa sa mga pundasyon ng isang mabuting tao. So, ano pa? Next one ay career. So, kung sa career naman, syempre, responsibilidad mong gawin yung trabaho mo. Gawin mo yung trabaho mo, kaya nga binabayaran para magtrabaho. So, ayun. Gawin mo kung ano yung trabaho mo, gawin mo. Maging heavy ka dyan, kung ano yung pinapagawa sa'yo, kung yun yung trabaho mo, gawin mo. Follow ka dun sa leader nyo. Follow ka sa leader. Kumbaga, kung ano yung binibigay niya sa'yo, yun yung gawin mo. Diba? Kasi bago ka maging isang mabuting leader, kailangan maging mabuti ka munang follower. So, yun, responsableng follower para at the end, maging responsableng leader. Kasi alam mo kung paano maging mabuting follower. Paano yun? Responsable, maaasahan na follower. So, yun yung magiging standard mo pag naging leader na tayo. Ako at ikaw. Simpleng-simple lang. So, ano pa? So, example ko dyan, dati rin, nagpabaya ako sa responsibilidad ko sa trabaho. Pabaya ako. Buti hindi ako natanggal. Na-warningan lang ako. Pero doon ko na, parang pampagising din sa'yo yun na, gawin mo yung trabaho mo. Huwag kang paloko-loko dito. Hindi pwedeng dito laro lang. Trabaho to. Baga, swerte pa rin tayo, winarningan lang tayo. Pero after nun, talagang heavy na ako sa responsibilidad ko sa trabaho. Kasi dati pabugoy-bugoy din ako, pakulit-kulit din ako sa trabaho ba. Talagang pasaway ba. So, heavy na yun. Kumbaga, kailangan, kung ano yung pinapagawang trabaho sa'yo, gawin mo. Kumbaga, kung may mga sagabal, huwag ka dito kasi
ginagawa ko yung trabaho ko, lumayo na tayo, huwag na tayo magpa-distract doon. Dito tayo sa responsibilidad natin sa trabaho. Gawin natin kung ano yung pinapagawa sa atin. So kung nag-aaral ka naman, mag-aaral ka. Diba? Pinag-aaral ka ng magulang mo. Responsibilidad mo sa magulang mo yan, natapusin yung pag-aaral na yan. Responsibilidad mo sa sarili mo na merong matapos. Meron kang matapos. Mag-aaral ka, pinapag-aaral ka eh. Diba? Ganun lang yun eh. Iba nga, hindi nakakapag-aaral eh. O kung meron kang diskarte, di responsibilidad mong maging maalam dyan sa diskarte na yan. Gawin mo yung mga dapat na gawin sa diskarte na yan. Alamin mo yung dapat alamin. Depende sa'yo kung anong diskarte yan. Ikaw na yung nakakaalam niyan. Kapag hindi ka naging responsableng mag-aaral, babagsak ka. O, di ba? Ganun lang yun eh, di ba? Sayang yung pampaaral sa'yo ng magulang mo. So, huwag kang eengot-engot. Pag pinapag-aral ka, mag-aral ka. Hindi lahat nakakapag-aral. Responsibilidad mo sa magulang mo yan, natapusin yung pag-aaral na, yung course na ginagawa mo. Pumili ka din ng gusto mong course para matapos mo, di ba? Ulit-ulit na ako niya, kung anong gusto mong course, yun yung tapusin mo. Para hindi sayang yung pinapagpaaral ng magulang mo sa'yo. Huwag kang paengot-engot dyan. Mga iba engot-engot eh. Pagkatagal, yung mga kasabayan ko nung nag-aaral, pa absent-absent, pa bulabulakbol. Ayun, lagapak, hindi nakagraduate. So, may mga regrets sila. Nakikita ko sa mga posting sa FB. So, iwasan natin yun. Gawin natin yung responsibilidad natin para maiwasan yung regrets. Baga, kung ano yung kailangan natin gawin, yung mga dapat natin gawin natin yung guys. Sa diskarte naman, yan. Baga, ang responsibilidad mong alamin lahat yung diskarte na gusto mo. Baga, hindi ka na nag-aral, mag-focus ka sa responsibilidad mong dyan sa diskarte mo. Hindi mag-focus ka dyan. Baga, hindi ka na nag-aral eh. Diyan ka na. Baga, kung ano mong diskarte yan, bahala ka na dyan. Basta yung magandang diskarte, yung maayos, yung mabuti, hindi yung mapupunta ka sa responsableng diskarte. Hindi ba mamaya yung diskarte na yung sinasabi mo, makulong ka naman dyan. So mag-ingat ka. Mag-ingat na lang eh. Pinag-ingat na lang eh. No? So lumayo ka na lang dyan. Baka mamaya makulong ka pa dyan eh. So kung ano mong diskarteng illegal yan, ay iwasan mo na lang. So, walang peace dyan guys. Based on my experience, walang peace dyan. So huwag na dyan. Kung tayo sa maayos na bagay. Mga diskarte. So responsibilidad mo yung sarili mo eh. Pag nakulong ka, patay ka. So, dito naman, sunod naman ay sa finance. So, responsibilidad mo sa finance, responsibilidad mo sa sarili mo mag-ipon ka. Mag-ipon, mag-invest, maulit-ulit na tayo dyan. Walang ibang mag-iipon para sa'yo, kundi ikaw. Yung sahod mo, di ba? Sino pa bang magtatrabaho para sa sahod? Sahod ko. Edi ako. Edi ako din yung ako yung magsisave din nun. Kumbaga, ako rin yung magliligtas sa pera ko. Kumbaga, hindi ko pwedeng pabayaan lang yan. Spend tayo ng money natin. Spend responsibly. Responsibly yan. Kung may drink responsibly, eto, spend responsibly. Kumbaga, huwag kang paengot-engot sa mga pinaggagastasan mo. Kumbaga, maging responsable ka. Kumbaga, pag mag-focus tayo para sa future, hindi ko naman sinasabing huwag ka nang gumastos para sa sarili mo. Gumastos ka din kahit pa paano. Pero yung responsibilidad mo sa savings mo, huwag mo kalimutan. Kasi importante yan. Mahirap yan, mamaya. Ang tanda mo, wala kang benefit, wala ka man lang nahulugang SSS, PhilHealth. Yung PhilHealth, ano lang naman yan. Yung SSS, pag-ibig, yan, mga ganyan. Kahit pa paano, invest dyan sa mga bagay-bagay investment yan, gold, yan, sinabi ko na yan, paulit-ulit na tayo dyan. So, ayun, mga bagay na umaangat. So, yun sa mga nakaraang episode pa yan. Panoorin nyo na lang, basta maging responsable tayo sa pera natin. Kasi walang mag-iingat ng pera natin, kundi tayo lang. Sige, paingat mo sa iba para pag nakakuha ng iba yan, iyak ka. So, ayun din, ito naman, pagka pinautang tayo, maging responsable din tayong tao na magbayad ng utang. Pag pinautang ka, magbayad ka. Diba? Napakasimple lang yon guys. Pinautang kita, bayaran mo ako kasi ako,
sa akin bilang tao, pag umutang ako, babayaran ko yan. Kumbaga, di ko naman pera yan eh, hiniram ko lang yan sa'yo eh. Kaya babayaran ko yan. At yung iba, hindi kasi nagbabayad, masyadong makapalang muka. So, maging responsable tayong mangungutang, matuto tayong magbayad. So, yun. Kumbaga, stapa na yun eh, scamming ka na, no? Hindi ka na binayaran. Unlike sa iba na sa mga loan yan, talagang patay ka dyan. May mga interest pa yan. Yung iba nga, hindi mo na ininteresan eh. Hindi ka pa binayaran, puta. Lintik ang kapal ng peslak eh. So, ayun. Kumbaga kung di sila responsableng mangutang, nautangan ka one time, ay tablayin mo na. Tapos di ka binayaran, huwag na. Alis ka na dito. Hindi ako nakikitropa sa hindi marunong magbayad. Hindi responsable mangutang, no? Ang hassle no, no? Pag nagkita pa kayo, parang ikaw pa yung mahihiya. Kunyari, kaibigan mo. Inautang mo siya dati. Tapos di siya nagbayad. Tapos magkikita kayo. Meron kayong pagkikita ng mga tropa nyo. Tapos nandun siya or malalaman mo nandun siya. Tangina, parang di ka nasasama eh, no? Kasi parang ikaw pa yung mahihiya. Samantalang siya yung hindi nagbayad eh, no? So, diba tayo, irresponsable tao, sabay ako pa yung nahiya eh, di pa nagbayad sa akin yun, di ba? Parang, huwag kang ganun, kung ikaw di ka nagbabayad, kung ikaw man nanonood, di ka nagbabayad, uy pare, mahiya ka. Bayad ka ng utang mo, di mo pera. So, ayun, yan sa finance, sabi tayo sa finance. Tapos, wala na akong madadagdag doon. Sa business naman, sa business, kung meron kang mga tao, tatrabaho para sa'yo, responsibilidad mo yan sa business. Responsibilidad mong palaguin yung business mo. Walang ibang tao magpapalago ng business mo kung di ikaw. Walang ibang tao magpapasahod ng mga tao mo kung hindi ikaw lang din. Once na nagkaroon ka na ng tao, once na nagkaroon ka na ng business, responsibilidad mo na yan. Responsibilidad nilang sundin yung utos ko bilang ako yung business owner, responsibilidad ko rin sila na pasahudan at itrato ng tama bilang mga trabahador ko. May mga times na syempre may mga tao ka lang, may mga bad times ka. Pero dahil responsibilidad nating maging maayos na leader, kinokontrol natin. Kumbaga hanggat maaari, iniintindi natin yung mga tao natin. Responsibilidad natin intindihin din sila. Pero kung di nila ginagawa yung responsibilidad nila sa atin, the same lang din sa relationship, pwede na silang umalis. Baka dun sa ibang boss sila responsable, hindi sa akin. So, sa akin medyo maselan ako sa sa mga responsibilidad sa pag ako nagpapatrabaho, gusto ko yung pinagawa ko gagawin. Kasi ako responsable akong magbayad. Kung ano yung tinabaho mo sa akin, babayaran ko talaga yan. Pero, dapat gawin mo rin yung responsibilidad mo sa akin. Kung ano yung pinapagawa ko sa'yo, dapat gawin mo. So, ganun lang. Win-win lang. Bibigatan ng sahod na para sa'yo, gagawin mo yung serbisyo na para sa akin. Ganun din sa negosyo, walang ibang magpapalago niya kundi ikaw. Mag-iindahin mo, hindi mo naman pwedeng manghingi ka ng pera sa ibang tao. Kasi negosyo mo yan eh. Pwede ka mangutang pero siguraduhin mo magbabayad ka. So, lahat ay sa'yo. Responsibilidad mo yan bilang business owner, responsibilidad mo lahat. At yan. So, sa mga magninegosyo dyan, malaking part ang pagiging responsable. Okay. Yan talaga. Sagot mo lahat. Sagot mo yung negosyo mo, sagot mo yung mga tao mo. Tapos kung tumatanggap ka man ng kliyente, sagot mo, dapat true ka sa usapan. True to deal. Kung ano yung pinag-usapan yun ng kliyente, yun yung gagawin mo. Kung ano yung quality na sinabi mo, yun yung gagawin mo. Kahit anong mangyari. Maging responsable ka sa pinag-usapan nyo. Kasi based on my experience ulit, dati na rin ako naging irresponsable sa kliyente. So ang end up, tinabla niya ako. Tanggap ko na tinabla niya ako kasi hindi ko ginawa yung ano ko eh. Yung responsibilidad ko sa pinag-usapan namin eh. Baga alam ko naman na kaya ko pang gawin ng mas quality pa yun eh. Hindi ko ginawa. Nabulilyaso, ang pangit nung nangyari. So, responsibilidad ko yun na hindi ko ginawa. At tinanggap ko na hindi na siya babalik sa akin kasi nga hindi ko nagawa ng maayos yung deal namin eh. So
take charge to XP, na hindi ko na ulit gagawin yun. Ayoko na noon. Kumbaga, hanggat maaari, yung quality ng ginagawa kong serbisyo, kung ano yung best ko na kayang gawin. Yun na yung, after nung nangyari na yun, na parang nasampal ako ng katotohanan, sayang yung kliyente, maganda pa naman yung deal. Kaso nagpabaya ako, hindi ko ginawa yung responsibilidad ko sa deal namin, so umalis siya. So, yun. Nasakripisyo yung sa pang-client sana, kumbaga sayang yun. So, yun. Kumbaga, pagka yung sa serbisyo ko, kumbaga, yung ano yung pinaka-best na kaya kong gawin at napag-usapan namin ng kliyente, kahit hindi na ganun kalaki yung kikitain ko, basta nasunod yung responsibilidad ko sa kanya, nagawa ko yung kailangan kong gawin, naging true ako sa deal namin, okay na ako dun. Okay na ako dun. Kumbaga, yun na yung pride ko sa service ko. Kasi, pag nakita niya namang responsable ka na tao, babalik at babalik na yan. At naranasan ko na rin yan. Simula nung ginawa ko yun, naging responsable akong tumatanggap ng serbisyo, ng service sa client. Balik sila ng balik sa akin kasi nga maganda yung serbisyo ko. So, yun yung magandang epekto kapag responsable ka sa negosyo at marunong kang tumupad sa usapan nyo ng kliyente mo. So, ayun, sa business. Yun yung mga pagkakamali ko dati na inayos ko. Ganun talaga. Nangyayari talaga yun, guys. So, okay lang yun. Sa relationship naman, siyempre ganun, tulad din ang sinabi ko kanina. Kapag ka nakahanap ka na ng kapartner mo, ng ka-relationship mo, kung ginawa mo yung responsibilidad mo para sa kanya as a boyfriend or a husband or partner, tapos hindi siya marunong magbalik ng responsibilidad niya, kung ano yung responsibilidad niya para sa iyo, para sa akin, para sa iba siya. Baka sa ibang tao niya kayang gawin yun, hindi sa akin. So, hindi siya para sa akin, kaya bounce na tayo sa isa't isa. So, ganun lang kadali yun. Kung merong, ganun din sa mga connection mo, same lang din yan. Sa magiging kaibigan mo, sa magiging ka-business partner mo. Kung nabigay mo yung responsibilidad mo, tapos di rin nila nabalik, edi mas magandang bounce na lang. Kasi baka para sa ibang tao sila. Sa ibang tao nila magagawa yung responsibilidad, hindi sa akin. So, okay lang yun. Naintindihan ko yun. Hindi na natin kailangan ipilit pa. So, okay lang. Ganun talaga. So, ayun. Pag responsibilidad mo. Baga, hindi mo pwedeng ipasa yun sa iba. Responsibilidad mo yung sarili mo. Sagot mo yung sarili mo. Walang ibang sasagip sa'yo, pare, kundi ikaw lang. Walang ibang mag-aabot ng pangarap mo kundi ikaw lang. Walang mag-aayos ng buhay mo kundi ikaw lang. Based on my experience na naman, sinasabi ko lang kung ano yung experience ko, guys. Dumating ako sa time na nag-back to zero ako. Alam mo yung nag-peak ka na, nandun ka na sa taas, tapos biglang bumulusok. Alam mo yan? Ganyan ka na, umangat ka na, biglang bumulusok ka. Talagang nadurog ka, guys. Nadurog ako. At walang ibang sumagip sa akin kundi ako lang din, guys. Walang ibang tao. May mga tao na dumamay sa akin, pero ang majority, ako na ang umayos sa sarili ko. Walang iba. Hindi sila, ikaw. Ikaw ang mag-aayos ng sarili mo. Hindi mo pwedeng iasa sa ibang tao yan, guys. Responsibilidad mo yung sarili mo. Responsibilidad mo yan. May anak ka, responsibilidad mo yung anak mo. At wala akong respeto sa mga lalaking, sa mga taong hindi marunong tumanggap ng responsibilidad, lalong-lalo na sa anak. Anak mo yan. Kung ikaw nanonood, may anak ka, nakabuntis ka, hindi man kayo mag-workout ng air mats, yung nabuntis mo, mag-workout, okay, tuloy mo. Basta alam niyo yung responsibilidad niyo, tuloy lang tayo dyan. Pero yung bata, yung responsibilidad sa bata, huwag natin kakalimutan kasi anak natin yan. At the end of the day, anak natin yan. Anak mo yan, kung may anak ka dyan, sagot mo yan. Laman mo yan, di ba? Simpleng payo lang to. Para mabigat yun. Kailangan gawin mo, anak mo yan eh. Lalo ka magsumikap, may anak ka na, nakabuntis ka,
lalo ka magsumikap sa buhay. Lalo mong maging responsibilidad mo yung sarili mo, pati yun. Anak mo na yun eh. Kumbaga, lalo ka dapat magutom. Lalo mo dapat abutin yung pangarap mo kasi walang ibang mag-aabot ng pangarap mo kundi ikaw. Siyempre, patulong ka din kay GOD. Nandiyan din siya. Kausapin mo lang si GOD. Bigyan ka ng lakas para ma-maintain yung mga responsibilidad mo. At tutulungan ka niya. Magabisan pagka kailangan mo na kausap. Pero usapin mo lang si GOD. Siya na bahala sa'yo. Tiwala ka lang sa kanya. Maayos mo yan. Based on my experience, magiging okay din niya. Baga sa una lang medyo kala mo hindi mo kaya. Pero pagkatapos ng baba, aakyat ka din. Dahan-dahan. At walang ibang sasagip sa'yo kundi ikaw lang din. Ikaw lang. Ikaw lang ang nakakaalam niyan kung paano maayos yung sarili mo. Huwag mo nang wasakin yung sarili mo. Huwag mo nang sirain yung buhay mo. Kung umabot ka man sa down times ng buhay na nasira, parang nagumuho lahat. Bumalik ka ulit. Umakyat ka ulit. Responsibilidad mo yung sarili mo. Walang ibang magsasalip sa'yo kundi ikaw lang. So ayun. May mga ganun ba? May mga kayo guys, may mga ganun din ba yung mga experience? Di ba? Yung tamang share din ako eh. Kumbaga, ano lang din tayo dito. Share lang din tayo dito. Kumbaga, kung ano lang yung na-experience ko, sinishare ko lang. Gusto nyo i-share yung experience nyo, i-share nyo lang. Babasahin ko. Babasahin ng mga tropa natin para mas lalo tayo magkaroon ng mga information sa buhay. Kung gusto mo lang. Kung hindi, okay lang din naman. Sarilinin mo na lang. Pero dito lang kami. Babasahin namin yan. Babasahin natin yung mga tropa natin yan. So, yun. Maging responsableng tao, responsableng tatay, responsableng anak, responsableng tito, responsableng kapatid, responsableng trabahador, responsableng leader, responsableng tao. So yun. Responsable lang, pare. Malayang mararating natin yan basta marunong tayong mag-take ng responsibility. So yun. Ganun pa rin. Get that dough. Get fit and rich. Adios. Bye-bye.